My house, my rules. Yan ang batas sa bahay ng isang tatay. Pero sa isang tahanan sa Marikina, aba, kakaiba ang setup. Ang desisyon kasi parang Senate session. May botohan muna. Majority versus minority. At kung sino ang panalo, yun ang susundin. Paano ba pinapatakbo ang demokrasya at liderato? Sa pamilya, kanyeso. Kung isang bahay, 5 tatay. Sa bahay ko, ang batas ay ako. Yan ang paninindigan ng mga istriktong ama sa kanilang tahanan. Kapag kasi si tatay na ang nagsalita, tiyak pinal na, parang bakal. Ibahin niyo ang isang bahay na ito sa Marikina. Tuloy po kayo! Sa pamilyang hindi lang iisa ang padre de pamilya. Dahil parang buo ang House of Representatives sa kanilang bahay. Isang bubong, 5 haligi. Isang bahay, 5 ang tatay. Dito sa pamilya Kanyeso. Cold order. Ikaw ang orderin mo. Mr. Chair of the Tayo ng Tinola. Ang desisyon parang Senate session. Walang diktador dahil puro deliberasyon. Bago kumain ng crispy pata o kaya ay lumpiang Shanghai, Lumpiang Shanghai. may first, second, at third reading muna. Pata tayo. Majority versus minority. Botohan kung botohan. Pero may plot twist. Pata na lang tayo. Kahit magtalo-talo ang 5 tatay sa kanilang debate. Wait lang, wala tayong pambayad sa Meralco. Napuputulan tayo ng kuryente. Dahil sa huli, ang boto ng 5, kasamang mga kapatid, mga anak at apo, tiniklop sa salita ni nanay. Sino ba masusunod dito? Naintriga kayo ano? Paano nga ba napapatakbo ng masaya? Ang sistema ng pamilya Kanyeso. Isa itong pambihirang pagsilip sa loob ng kakaibang bahay na nagsimula noon sa iisang tatay. Isang dekada na ang nakakaraan. Meron pa. Nang makilala ko noon ang angkan na siksikan sa Malanday, Marikina. Akalain nyo, pinagkasya nila ang mahigit 30 miyembro ng pamilya sa iisang napakaliit na bahay na ito. Bakit dito kayo lahat? Kasi po, mga wala pong pangpaupa. Kaya dito po nagsiksikan yung mga anak. Walang pangpaupa. Oh. Hirapan din po. Pero Minsan po kasi walang pagkain. si Tatay Lito ang nag-iisang haligi noon ng tahanan. Si Marites naman ang siyang ilaw ng tahanan. Mahirap pero masaya ang pamilyang ito na nagsisiksikan. Oh, ayan na. Palakpakan naman. 18 ang naging anak ng mag-asawang Lito at Marites. Hindi uso sa kanila ang family planning, kundi family planting. Noong araw kasi wala nang family planning pa. Family planting. Kahit sabihin pang mahirap ang buhay, no regrets ang mag-asawa sa pagkakaroon ng maraming anak. Simulat sa pool, di ako namamahal sa anak ko. Hanggang sa naglaki yan, di ko pinalo yan. Mahal ko sila eh. Walang wait lang. Basta pag inutusan ko sila, lakad, sumusunod. Si Tatay Lito, noon hanggang ngayon, construction worker pa rin ang ibinubuhay sa pamilya. Kahit may edad ako, kaya ko rin may trabaho. Wala siyang trabaho, yung mga anak niya. Minsan walang pagkain. Mas pinipili na yung bata kasi, malalakas eh. Pero yung matatanda, minsan hindi na pinapapasok. Planchadora naman si Nanay Marites, tandem sila sa pagsisikap. Pag may trabaho siya, bibigyan niya yung sahod niya sa akin. Budget ko sa ulam, sa ilo, sa tubig, sa kuryente. Pag pinutol, putol. Pag may pera, bayad. Nagtatrabaho ako ngayon para makatulong sa asawa ko, sa anak ko, nag-aaral na grade A. Sa 18 anak, 5 sa kanila ang kinuha na ni Lord. Ang pangalawang anak, pinamanahan sila ng ₱250,000. Pero paano nangyari yun? Si Emelito, may sakit daw siya sa baga. Sige pa rin siya trabaho. Sabi nung pinaka-manager niya doon sa trabaho, magpahinga muna. Nay,
masakit yung likod ko. Sabi niya, ayaw naman po niya magpadala sa ospital. Umiinom naman po siya ng gamot. Mga 3 linggo na, mga 3:00 ng madaling araw, nagising yung isang kambal ko. Sabi niya, Nay, patay na si kuya. Anuhan kami, nagising kami lahat. Masakit po. Nawala yung pangalawa ko sa panganay. Siya po ang nakakatulong sa akin. Mayroon pa wala ng anak? Hindi po namin alam na meron po siyang ipon sa Sunlight na insurance. Ginawa namin sa 500,000 sa bahay. Bayad sa palupa po. Kung dati barong-barong ang tirahan nila, ayun ang kanilang tulugan. Yung sahig nila, alam nyo, nakakatakot siyang tayuan para siyang babagsak. Ngayon, bahay na bato na, hanggang 3rd floor pa. Ang kanilang sahig naka-tiles na rin. At may kani-kanyang kwarto pa ang mga anak na lalaki ni Tatay Lito, na may kani-kanyang pamilya na rin. Silang nagtuloy ng trabaho sa construction. Ako po si Neil Cañeso, ang pang-13 sa 18 magkakapatid. Maliit pa lang po itong bahay namin. Natutulog po kami sa labas. Hindi po kami kasya rito sa loob. Nangangalakal po para may pambili yung bigas. Para makatulong sa nanay ko. Ang pangaral po sa akin ni tatay, magtrabaho ng mabuti, wag po makipaggulos at makipag-away sa mga katrabaho. Sabi lang tatay po, magtrabaho po ng mabuti para sa 2 anak para lumaking malusog. Ako po si Norwin Cañeso, pang-14 sa 18 magkakapatid. Ang naalala ko po nung araw, mahirap po yung buhay ng aking mga magulang. Minsan rin po nagkakasakit po yung tatay ko. Kaya nanay ko na lang po nagsasakripisyo rin po sa amin para po sa aming magkakapatid. Ako po ay may isang anak na lalaki, ang pangalan po ay Nathaniel Cañeso po. Ang aking anak po ay gusto ko pong makapagtapos na pag-aaral. Ang payo po sa akin ng tatay ko ay magsakripisyo para po sa aking pamilya, dahil tatay na rin po ako. Kung happy family ang kambal na tatay, parehong sawi naman sa pag-ibig ang panganay na si Jolito at pang-7 kapatid na si Marlito. Pero tuloy daw ang buhay. Ako po ay single father dahil po sa kahirapan ay paghiwalay po sa akin yung babae. Dahil minsan po may trabaho ako, minsan wala. Mahirap din po sa construction. Hindi po regular ang trabaho at saka yung kita ko. Mahal ko po ang nanay ng anak ko. Yun nga lang po, hindi talaga niya ako kayang pakisamahan dahil minsan po wala akong trabaho. Hindi po siya sanay magtiis. Ang anak ko po nasa magulang po niya na hindi naman po pinapakita sa akin. Nilayo niya po sa akin. Pag kumikita po ako sa construction, tumatawag po agad ako sa lola para padala ng pera sa pambiling gatas, sa pagkain nila. Napalaki po kami ng tatay kong maayos po. Minsan po magulo po kami, masaya na po kami nun. Nakakasama ko po yung tatay ko sa construction po, father and son. Banding po namin yan. Hiwalay man sa asawa o buo ang pamilya. Saan tayo pupunta sa Father's Day? Lahat sila nakatira pa rin sa bahay ni Tatay Lito. At sa bawat panukala, ang tanong ng bayan, paano sila nagkakasundo-sundo sa iisang desisyon kung 5 ang may opinyon? Ako ang padre di pamilya rito. Ako ang masusunod dito. Hoy! Sino may sabi, ikaw masusunod dito? Ako masusunod dito! Iisa lang daw ang sagot, may respeto sila at marunong sumunod. Pinapaubaya ni Tatay Lito sa nag-iisa nilang nanay ang final judgment. May mga pagkakataon na ngayon na wala ng botohan. Kung sino ang kikilo sa gawaing bahay, inaako na lang ito ni Tatay Lito, lalo na house husband na siya ngayon. Tay, nagpapasalamat kami sa iyo sa pagpapalaki mo sa amin kahit marami kami. Sana lagi kang mag-iingat kung ano man ang trabahong mapupuntahan mo. Huwag na huwag mong pababayaan din ang sarili mo. Lagi po siya mag-ingat, saan po siya magpunta. Bigyan pa siya ng lakas ng Panginoon sa katawan niya. Dinadasal ko sa Diyos po na umabot po yung buhay ng atay ko po.
Happy Father's Day, Tatay Lito. Salamat din po kasi kayo po nagbabantay sana ako pag may trabaho po ako. At salamat din po kasi minsan pag wala akong pera, siya po nagbibigay sa akin. Tumutulong pa din po yung tatay ko para sa akin. Kahit may pamilya na po ako. Ito kanyeso po, deliver po galing sa Mr. Gav. Hindi man sila pare-pareho ng opinyon, pero pare-pareho naman sila ng iisang misyon. Ang mahalin ang kanilang nag-iisang pamilyang sama-sama. Happy Father's Day po sa mga haligi ng tahanan ng Pamilya Canyeso. Tay, Happy Father's Day. Salamat dahil kahit mahirap yung buhay, nandito pa rin siya, tumata yung magulang na. Kayak ako eh. Nung bata po ako hanggang ngayon po kasi nalagaan niya rin po kami. Kahit sobrang hirap na po ng buhay, nandyan pa rin siya para sa amin. Lagi niya kaming inaalalayan. Nagdadasal ko sa tatay ko, sana marami pang Father's Day makasama namin siya. Tay, Happy Father's Day. Salamat sa pag-iintindi sa aming magkakapatid. Mahal na mahal ko si tatay. Kahit ano pong mangyari. Maraming salamat din po kasi po siya po yung nagbibigay sa akin ng baon pag wala po akong baon. Kahit po pasaway ako sa kanya, mahal niya po ako. Wish ko sa asawa ko, ngayong Father's Day, magkaroon siya ng trabaho at malakas na buhay. Ang wish ko sa mga anak ko, mag-ipon sila habang malakas sila. Para pag nawala na kami, wala na. Salamat, Tete Corina! Hey!